So dito banda mga idol, nandito nakalagay yung napakalaki nilang kanyon. Yan. So hindi natin alam kung anong kalibre ng kanyon na to. Dito lang muna tayo sa ilalim. Ngayon ko lang ito nakita mga idol. Itong parang katatapos lang din tong overpass na to. So tama yung decision ko na wag nang umakyat. Kasi padiretso na yan ng Maribilis Bataan. So dito tayo, pakanan tayo. At dito yung Mount Samat. So mula dito ay matatanaw na natin yung napakalaking cross nandyan sa tuktok ng Mount Samat. Ayan. So dyan tayo pupunta ngayon mga idol. At itong daan na to diretso na ng Morong at tagos na rin mismo doon sa Subic sa may Sambales. Itong daan na to. Matagal-tagal din ako dito na destino noon mga idol nung dati kong trabaho, pero hindi pa ganito ka asinsado itong Bataan. Ayan, wow, naglulunti ang mga palayan sa kabukiran. Ganda, no? Sarap talaga dito sa probinsya mga idol. Parang nawawala yung lahat ng problema mo pag nakikita mo yung gaganda ng mga punong kahoy, mga palayan, at yung dumadampi sa atin yung simoy ng malamig na hangin. So yan talaga ang kagandahan dito sa probinsya. So alam ko ito na yon, itong kanto na to pakaliwa to Mount Samat. At 3.4 kilometers. Alright, solo rides tayo mga idol. So mapapalaban na naman tong partner natin ngayon sa ahonan. Wow, ganda dito talaga, oh. Ganda ng kalsada dito. Sabagay, talagang kailangan pagandahin talaga nila itong mga idol. Dahil taon-taon pagka anibersaryo ng dito sa Mount Samat, araw ng kagitingan, April 9, ay lagi itong pinupuntahan ko hindi presidente, mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. So dapat lang talaga na papagandahin nila itong kalsada dito. At talagang hindi lang mga opisyal ng gobyerno, mga matataas na opisyal ng gobyerno pupunta dito, pati na rin yung mga opisyal ng mga galing ibang bansa ay dumadayo, bumibisita rin sila dito. Lalo na siguro yung mga opisyal ng mga Hapon, Japanese, kasi sila yung nagpamarcha ng mga sundalo natin. Magigitin natin sundalo nung araw mula dito sa Bataan papuntang Kapas, Tarlac. Ganun kasaklap yung ginagawa nung ating mga kasundaluhan noon time na yun, noong Second World War. At hindi lang sila, kasama nila yung kanilang mga
atong yung mga sundalong Amerikano noon. So ito, nagumpisa na tayo na banking dito mga idol. Restop. Tinanong natin doon kanina sa may gas station, nagpapapasok daw sila ngayon mga idol, maliban na lang kung araw ng Lunes or Monday. Hindi yata sila nagpapapasok pagka araw ng Lunes. Bike lane. So maigpit nila na pinapatupad dito yung bike lane mga idol, kasi maraming mga kapatid tayo na mga siklista na umakyat dito, lalo na kapag holidays o yan mga araw ng Sabado Linggo. Unti-unti na natin na naramdaman yung malamig na dampi ng hangin dito mga idol. Wow, ganda talaga. O yan na, may nakikita na tayo na mga bikers. Yan sila mga idol oh. Pinapaganda pa nila lalo tong ano, parang tatayo nila doon ng ano ba yon? Stage? Ano? Waiting shed, sorry, stage. Ano ba yan? Oh, laki ng bato oh. Galing na sa taas yun. Ganda ng mga puno dito oh. Wow. Yan oh, kita nyo mga idol oh. Talagang ano, jungle. May unggoy kaya dito? Baka may mga unggoy dito, kaya mga ano no, agila. Kasing ganda ng mga ano, kapal na mga puno, saka lalaki, malalaki. Malapit na tayo. Yan, inaayos pala dito mga idol. Parang mas nilapara nila itong kalsada oh. Yun oh, wow. Galing ng gobyerno natin oh. Yun talaga, kung mapapansin mo ngayon na mga idol, napakalayo na noong unang panahon. Kasi napapansin ko na ang daming pinapagawa yung ating gobyerno na mga bagong daan. At mas dinibilo pa nila yung mga daan dati na mga halos hindi madaanan ng mga sasakyan. Nakakadaan lang mga kalabaw, mga hayop, tao lang, ganon. Pero ngayon mapapansin natin sa buong Pilipinas ay napakarami talagang bagong daan na ginawa ng ating gobyerno. Ayan, so ito nga, mas pinaganda pa at pinalapara nila itong kalsada dito na paakyat dito mismo sa Mount Samat. So ito na mga idol oh, wow. Woohoo! Alright, I love this place. Sarap. Tigil muna tayo dito. Check lang natin yung battery ng ating GoPro mga idol.
mapapansin natin mga idol na medyo marami-rami na rin yung umakyat na nauna sa atin ng mga naka 4 wheels. So sana makapag padipad tayo ngayon ng drone dyan sa taas kung pahintulutan tayo. Alright, so yan, papansin natin dito na talagang tuloy-tuloy yung pagtrabaho nila, pag-develop nitong kalsada dito, na mas lalo pa nilang nilaparan. Ayan. So pag natapos yan, talagang ang ganda na lalo, ang sarap na lalo na pumunta dito, umahon. Medyo malikabok, naghahalo sila si mga kapatid natin ng semento, kaya malikabok. Ayan, nalampasan na natin. So kumakain sila mga idol. Siguro nag-almusal pa lang. Takpan natin. At ayan, naglalakad lang yung iba. So masarap din maglakad, kaso lang pagka mahina-hina ka dito, talagang baka hindi ka makarating doon sa tuktok. Hingal, abutin mo dito, oh. Yung partner nga natin nako, dito lang ata yung dito lang pa yung motor, sir. So ayan, hanggang dito na lang pala tayo yung mga mga motor, mga idol. Ayan, nakikita natin ang haba ng iliran nakapart na mga kasama natin. Bawal na daw makakon dun. So parehistro tayo. Morning po. Ito po ano? Tara, bili muna tayo dito ng tubig. Magkano yung tubig, ma'am? 25, sir. 25 po, 40. Yung maliit lang. Wala bang hindi malamig? Meron, sir. Yan lang hindi malamig sa akin, ma'am. 25 po, sir. 25, yan. Ay. Malayo pa yan siya, ma'am? Mga ilang ano pa yan siya? Ilang kilometro? Alin, sir? Yung lakarin. 800 meters, sir. Wow, kulang isang kilometro. 800 meters. Wala bang shortcut? Wala shortcut dyan, ma'am. Tara mga idol, umpisa na nating umakyat, maglakad. So yun yung malaking cross, oh. Ay, sorry. Mayroon pa pala ditong isang proseso para magpatatak. Okay. Magandang umaga, sir. Yung ticket. Kunin ko lang po. Tapos tatatakan ko lang kayo. Tapos sir, dito po ang magiging daan na sir. Kalsada po pataas, hagdanan po pababa. Okay. Tapos yung cross po, hindi na po pinapaakyatan ng itaas dahil 57 years old na po ang edad. May mga crack na po kasi ang building, nakasara na po. Okay. So okay lang ba yan na naka-video kayo, sir? Okay lang po. Ayan. Tapos hindi po pwede kasing magdala ng pagkain sa taas, tubig lang, mga drinks at juices. So bawal pagkain? Opo. So yan, bawal ng pagkain sa taas. Pwede tubig. Alak hindi pwede. Hindi, sir. hindi rin. Tapos bawal din po manigarilyo, pati bawal. mag-vape. Okay. At number 1 po, magkalat. Wala kasing basura. Ayaw ko yung ganun, sir.
Yun. Ayaw ko ng musok. Ayun. Sa left, sir. Dito ba? Ayan. Ay, babaw po. Ayan, maraming salamat, sir. Okay, sige, thank you, sir. Sige po. So yan, umpisa na natin maglakad. So wala tayong yun nga, so yun nga mga idol, bawal magpalipad ng drone, bawal umakyat sa bawal na pumasok at umakyat sa taas ng cross dahil ito'y delikado na at may katandaan na yung cross. So yun, dito na lang tayo, picture na lang tayo, kuha na lang tayo ng mga picture dito sa ibaba, sa mga gilid-gilid. So ayun yung motor natin, yung partner natin nandun sa baba, oh. So mapalaban tayo dito sa 800 meters, sabi ng Ali, 800 meters na lakad papuntang Panan ng Cross. Ayos lang, daming ang daming ngayon na mga masyal. Papansin natin doon na ang daming nakamotor, ang daming naka four wheels, nakakotse. So isa talaga to sa mga pinupuntahan ng ating mga kapatid, ating mga kapwa Pilipino o kahit mga ibang lahi, mga foreigner, ay gusto nila makarating dito dahil ito nga ay napaka-historical na lugar. Dahil matatanda natin na itong Bataan ay ito yung pinaka last defense natin noong Second World War. Okay, so ito, nakaakyat na tayo ng isang isang paligong ganun mga idol. At nandito na tayo sa pangalawang, kumbaga kusagdanan, pangalawang baitang. Yan sila, oh. Sila si kuya naglilinis. Yun mga machine gun, no? Mga machine gun nung araw. Yan. Yung gamit ng ating mga kasundaluhang Pilipino. May machine gun mga idol, oh. 50 caliber. Okay, 1, Sa mga lumang machine gun. Come on, go then. 50 caliber. Malakas sila kuya, oh. Tinatakbo lang nila. Ganda ng view. Kaso bawal ba sa taas? Ha? Bawal na. Bawal na nga eh. Kaya sana Talaga naman, no? Kung kailan tayo nandito sa Kabinawal. Oh, bira na magpunta rito eh. Bira lang tayo dito marating eh. Wow. Ganda ng view. Yung kitang kita dito yung dagat. Hi sir. Shout out sa inyo sir. Yan.
Wow! Yes! Nakarating rin tayo dito sa pinaka tuktok. So yun yung mga sarado na. hindi siya nakaukit eh, hinulma, mga hinulma na larawan ng mga ating mga ninuno, mga kasundaluhan na mga ninuno yan. So nakahulma siya dito sa pinaka paanan nitong dito sa pinaka tawag nito, pinakapuno nitong malaking cross. Ito yung makikita natin dito. Yan, so basahin natin to. Ang nakasulat dito, yan, okay. Sa makasaysayang puok na ito, sa bundok samat ng Pilar, lalawigan ng Bataan, ibinaon ang panulubang bato ukol sa pagtatayo ng dambana ng Kagitingan sa panahon ng pamamahala ng Pangulong Ferdinand E. Marcos, ika-14 ng April 1966. So yan, yan, lalaki ng nakahulmang mga larawan ng ating mga bayani. So sayang kasi ito yung pinaka pinto sana ng siguro elevator. So ito yan yung ito yun sir, no? Pinakapinto sana elevator, no? So dito sana tayo, kaso lang dito pagka gusto mo mag-cut sa taas, so dito sana ang pinaka entrance, kaso lang bawal na ngayon kasi yan, no? May kalumaan na talaga, luma na talaga siya at delikado na siya. So dito rin nakaukit sa bakal ito, yan, yung ating mga bayani, mga magigiting natin na bayani, yan. So hindi ko lang alam kung ano ibig sabihin ng limandi di saka kiki. Yan. Alright, so ikutan natin itong malaking cross na to, yan.
51st Division. So siguro ito yung division na nandito noon sa nakasama noon nung sumuko sa mga Hapon, mga idol. Itong 51st Division na to. Yan, oh. The defense of the Abukay line. Yan. So hindi lang isang division, mayroon 61st. Yan. 61st Division. Tapos 71st Division. At yan, 81st Division. So yan yung mga division siguro na sila yung huling depensa dito noon, nagdepensa dito sa Bataan, mga idol, bago sila sumuko sa mga Hapon. So yan, 101st Division, Air Corps, tapos Philippine Navy Offshore Patrol. So yan yung mga kasama siguro dito na nagdepensa nung araw, mga idol. Nandito nakalagay yung napakalaki nilang kanyon. Yan. So hindi natin alam kung anong kalibre ng kanyon na to, pero napakalaki niya. Yan. O ayan, sa wakas nandito na rin tayo sa baba. Nakabalik na rin tayo dito sa kung saan pinarada yung ating service, yung ating motor. At yun nga, nakakapagod lang mga idol kasi mula dito hanggang doon sa taas ay naglakad tayo. At kung tama yung sinabi ni ate kanina, yung tinanungan natin na nasa 800, humigit kumulang 800 meters daw to mula rito hanggang dun sa taas, ay talagang tamang-tama talaga exercise mga idol. At medyo napagod din tayo sa ka-picture at saka sa kaka-video dun sa taas. Alright. Pero sulit mga idol at masaya tayo dahil sa wakas napasyalan na, napuntahan na rin natin sa personal itong lugar na to, itong dambana ng Kagitingan dito sa Mount Samat. At masaya rin ako dahil siguro sa pamamagitan ng video ko na to ay mai-share ko rin sa inyo ang kung anong mayroon dito sa tuktok ng Mount Samat dito sa dambana ng Kagitingan mga idol. Alright, so kung halimbawa malapit lang kayo dito sa Bataan at kaya nyo yung pumunta dito mga idol, kahit nga nasa Metro Manila kayo o nasa Laguna kayo, pagka gustuhin ninyo, wala imposible mga idol, i-try ninyo, subukan yung pumasyal dito mga idol at hindi kayo magsisi. Napakaganda dito, napakagandang lugar mga idol at marami kayong makikita dito sa Mount Samat. At yun nga, so hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin ang ating notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa natin mga video. Alright, so hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat sa inyo. Bye bye.